Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po? Maraming salamat po sa lahat po na nagpabook ng reading. At ito po ang ating Facebook account. Backup account po to at ito naman po yung main account natin. Pwede po kayong mag-message dyan mga madam ko. Anything na concern ninyo, love spell, money spell at kung ano man ang problema ninyo sa bahay, career, or sa trabaho. Okay? Checking energies po tayo. Queen of Heart. Okay. Tama yan. Nagpaplano lang sila. Okay. Maganda yung energy na yan. Financial. Ace of Diamonds. So, that's good. Siguro nag-i-invest ka. Gumagawa ka ng kabutihan. Or receiving. Okay. Maganda yun. Nag-iipon po kayo. Magiging busy ang person ninyo. So, financial. This coming week, nakakaramdam ako na may mababasa kang good news. Pwedeng email, pwedeng possible message, tawag. Okay? This coming week. Okay. Hay, nako. May mga bagay na dapat kang talikuran. Yung mga toxic na family mo na hindi mo naman kailangan. Okay, makiramdam ka. Okay, kasi madali kang bula-bulahin, madali kang loko-lokohin ng mga kausap mo na to. Meron kang isang kausap, hindi ko alam kung ilan to, but may mga kausap ka na napangakuhan mo. Okay? Focus po kayo kung ano po yun. Okay? Kung hindi pa kaya sa ngayon, pwede nyo naman po yung pakiusapan. Halimbawa, may napangakuhan kang paaralin na kamag-anak or like, hindi mo muna kaya. Okay? So, sa tingin ko naman ay mag-support ka ng ano bang tawag dito? Yung pang baon, pang allowance, pwede naman po yun. Okay? Hindi naman po yung kalabisan na porket na hindi mo nagawa yung pangako mo ay ah, masamang tao ka na. Okay? At hindi ko alam kung meron tao na pinag-uusapan ka, mukhang makati ang dila, okay? Meron dito rin na parang mukhang ayaw sa'yo at galit. Okay? Pinag-uusapan ka, pwedeng family around, pinagchismisin ka kung ano, or meron talagang betrayal sa'yo. Meron na taong nag-betrayal sa'yo. Pero, ang kinagandahan dito, sinalo ka ni Ace and Heart. So, ibig sabihin, meron kayong pag-aaway about sa money. Kung hindi po sa money, trabaho po to, mga madam ko. Meron something na um, makakaaway ka about sa pera, sa trabaho, o naiinggit sa'yo. Okay? Mamaya wala problema yan. Or may babae kang anak galit sa'yo, something ganon. Okay? But, overall naman, dalawa na ang ace ninyo. So, ibig sabihin, ma-overcome naman yan. Mag-success ka pa rin kahit anong gawin ng mga tao na sa paligid mo. When it's comes sa work, career, and money. Makakabawi ka. Medyo ito ay um, kalahati or 2 weeks. Medyo pabawi ka pa lang eh. Meron ditong pabawi pa lang. Okay? Makakabawi ka. Asahan mo yan, mga madam ko. Okay, what's your energy for today? Mamaya na yung energy. Okay, ito. Mag-oracle tayo. Alam ko, minsan salungat si oracle kay Tarot, but okay lang yan. Tingnan natin.
Healing heart. Okay, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addictions. Not just broken heart to ha. Sabi ko nga kanina tugmang-tugma na meron kayong dapat tatalikuran. Yung toxic na mga tao, yung walang maambag sa'yo, niloloko ka ng pamilya mo sa kaperahan, o kung sino man, or yung business partner mo, halimbawa meron kayong milk teahan, meron kayong tindahan, yun, parang collaborations ba kayo ngayon, bibitaw ka na, ayaw mo na, tama na. When it comes sa love naman, parang marami kang natutunan Some of you is parang nag-learn ka na mag-walk away. Yun yung parang natutunan mo. So, wedding ring. Marriage, soul connections, eternal love, everlasting promise. Wow. Oh my God. Actually, ang hirap ng katayuan mo dito, Oy. Ayan nakikita mo. Parang nag-learn ka na, inayos mo yung sarili mo. Parang basag na salamin yan. Kapag nabasag yan, yung salamin na yan, buuhin mo man yan, nang doon na yung bakas, nang doon na yung crack niya. At kahit pag pira-pirasuhin mo yan, hindi mo na yan maibabalik pa sa dati. 'Di ba? So, yan yung mga something na na-absorb nating energy. Parang bumabangon ka sa sarili mong kakayanan. Okay? So, yung wedding ring naman dito, I think some of you is galing sa painful love, abusive relationship, pwede. Na-scam ka ng boyfriend mo or naloko ka ng asawa mo, something ganon, or your ex, okay? Parang pinangakuhan ka ng kung ano-ano and then yet talagang inayos mo nga yung buhay mo, nananahimik ka na ng ilang taon, galing ka sa magulong relationship, but again, nandito na naman dahil napangakuhan ka ng masarap na pag-ibig, masayang pagsasama, mga ganon, okay? Parang some of you nakakaramdam ng depressed dahil siguro malayo kayo, especially OFW, prone kayo sa depression, okay? Kaya feeling ninyo, kaya minsan some of OFW or yung mga walang ginagawa, nagpapapansin sila, 'di ba? Kaya sila nagpapapansin kasi depressed sila. Okay? But eto meron akong client na post ng post. Hindi ko siya client. Ah, ah, kinakausap ko lang siya na tinutulungan, syempre. Binibuild up, not in because of money, okay? Binibuild up ko siya para kahit papaano makaalis siya sa pangit ng nakaraan or something negative energy niya, okay? Post siya sa kanyang YouTube or ano man, not YouTube, Facebook. As in, alam mo yung parang sumasayaw na OA na, um, sabi pa nga sa akin, sabi ko, nag-post siya, sabi ko, wag kang magpo-post ng ganyan kasi may evil eye ka. Kasi mga madam ko, pwede naman tayong mag-post pero parang OA na, wag na. Pag-isipan nyo naman yung mga pinopost ninyo, okay? Sumasayaw siya, nagpo-post ng kung ano-ano, mga ganun. Like, parang umayos ka sa age mo, naaayon sa age mo, okay? Tsaka kahit bata pa, kahit 20 plus pa o ano man, be formal, okay? Para hindi kayo ma-evil eye. Kasi po ang evil eye malakas po talaga. At tapos tatanungin nyo, bakit mabigat ganito? Bakit malas ako? Bakit ano? Hindi lang po yan sa pamamahay, pati din po yan sa sarili natin. Meron din po yan. Nakakaakit po tayo ng negative energy dahil sa mata ng mga tao at bibig ng mga tao, mga madam ko. Mag-ingat po talaga kayo sa mga pinopost ninyo. No, wag nyo gawin yan. Nakakahiya lang. Idinadrag nyo lang yung sarili nyo sa public. Siyempre, Diyos pa rin ang pinaka-powerful po. Tandaan nyo yan. Di man tayo Diyos, but tao lang tayo, mga madam ko. Sumusunod lang din tayo sa kung ano yung pag-uutos ng Panginoon. But syempre, of course, doon sa babae na yon, sabi ko, wag ka mag-take down mo yan. Hindi siya nakinig sa akin. Talagang, nandun,
Bagkus nagsabi pa siya sa akin, eh sabi mo ma'am maglandi, 'di ba, para magkaroon ng AFAM. Alam mo yung parang joke, parang tinotoo niya. Yung way kasi ng paglalandi natin, pwede naman in private. Huwag na nating i-public, 'di ba? Yung 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 PUTA, yung PUTA ka na, pinapublic mo pa. Gets nyo? Bawal kasi sa YouTube, ano yun eh. Huwag nyo nang i-public. Lahat tayo biga-bigaon, lahat tayo maarte, lahat tayo may mga ugali. Pero sana huwag nyo nang i-public yan. Yung mga baho ninyo, itago nyo na. Okay? Huwag nang masyadong magpapansin sa social media dahil hindi po nakakatulong yan, mga madam ko. Evil eye lang po ang makukuha nyo dyan at kaya kayong pabagsakin ng evil eye. Yung mga relationship ninyo na masasaya, wala pa nga nangyayari relationship ang iba't liniligawan pa lang, kinukwento na. 'Di ba? No. Whatever your plans in your life, keep it secret. Isil mo yan. Wala dapat makaalam. Okay? Yan. So, saan na tayo? Wow, both. Receiving what you need, progress, arriving, moving on, the closures issue. Wow. So, I think there's something na parang hindi ko alam kung may umalis or ikaw aalis, yung partner mo, or pwedeng ikaw, pwedeng ibang lahi, okay? Pwedeng ikakasal, something. I can sense very, napakalakas ng energy ninyo, mga madam ko. So, kung, kung titingnan natin, may nakikita tayo dito na parang something na kailangan mong mag-focus sa kung ano man yung pupuntahan mo. Okay? Kasi paparating na siya eh. Marireceive mo na to. Pwedeng good news to. Pwedeng yung ex ninyo pwedeng magpapansin sa inyo ulit. Yes, parang ganun. Meron din na parang sa kabila ng paghihirap mo, nakakatanggap ka pa rin ng pagbabatikos, nakakatanggap ka pa rin ng maling tao. Yeah. Kaya nga may moving forward eh. Kaso nahihirapan kang mag-move forward. Marupok ka, girl. Okay? Or lalaki ka, marupok ka din. So parang nagkakamali kayo sa love. Nagkakamali kayo sa desisyon niyo sa buhay, mga madam ko. But syempre, progress yan ha. Hindi kayo loser, mga madam ko. Magandang pinakita po sa inyo ng cards ninyo, mga madam ko. Huwag kayong mag-alala. Maganda ang pinakita. Give me a signs, universe. Give me a signs. Balance. Tama rin naman. Dapat kailangan mong balansahin lahat talaga ng decision mo sa buhay mo. Kailangan pantay. Halimbawa, maburara ka sa lalaki, mabigay na mabigay ka. Dapat meron din sa anak mo. Or dapat both of respect, pinapantay mo. Sa parents ng partner mo, pwedeng bastos ka sa parents mo, sa parents ng partner mo, napakabait mo, napaka-generous mo. So, lahat dapat ay pantay. Okay? Decent. So, meron ditong tukso. May mga tukso. Kaya nga dapat pantay ka mag-decisions and grow. Uy, ang ganda ng cards ninyo. Puro may progress. Okay? So, ano pa? Tingnan pa natin dito sa tarot card. May progress kayo, mga madam ko. Moving forward. Mag-grow ka pa nga. May mushroom doon. Big sabihin. Alam niyo, may tumubo akong mushroom. Ang cute-cute niya. Ang cute. 7 of Cups. Okay. So, ito yung sinasabi ko, nagkakamali ka sa lalaking pipiliin mo or pwede kung lalaki ka, babae. Madali ka magpatawad, which is yun ang nagiging kahinaan mo.
madali ka rin naniniwala. Pag sinabi ko, kasi controller tong person na to eh. Ang gusto niya kasi kapag sinabi mong hindi ako yan or hindi ko ginawa yan, ang gusto niya kasi maniwala ka kaagad. Which is ikaw naman, nauto ka sa ganong bagay or sa ganong paraan. Parang na madali, or okay, sige, parang walang gulot, para tapos na. Lagi ka na lang naggaganon or ikaw na lang yung nagsusorry, ikaw na lang yung parang nagi-give way, 'di ba? So for sure ah, may mga anak kayo or pwedeng wala. But dito kasi alam nyo mga madam ko, actually hindi lang isang beses to nangyari. Mukhang marami na siyang pangloloko ginawa sa'yo. Marami na. Okay? Mhm. Pero, sa totoo lang tinatanong mo yung sarili mo, ano ba yung kulang sa akin? Ginawa ko naman lahat. Yan. Nagsumikap ako, ah, sinunod ko yung payo ng magulang ko, naging mabuting tao ako. Sa lahat ng nababasa ko ngayon sa mga cards ninyo, may mga tanong. Actually, kahapon pa tong parang energy nakararamdaman ko eh. Nakakapagtanong ka sa Panginoon na bakit sa dami-dami ng tao, bakit nangyayari to sa akin? O, 'di ba? Again, wala pong masamang magtanong 'yon. Normal lang po 'yun dahil tao lang tayo, nakakaramdam tayo ng lungkot, 'di ba? Nakakaramdam tayo ng parang nag-iisa lang tayo, walang sagot sa mga katanungan natin. Kaya nga po nandito ako, kung gusto nyo, gabayan ko kayo, magpa-reading kayo. Kasi ang reading na yan, doon nyo po makikita kung bakit ano ba talagang kailangan ninyong tulong. Ano nangyari? May balisa yan, pwede natin makausap yung person mo. Meron mga basic na madali lang ang mga problema kapag kinakausap ko yung person nila, nare-realize nila. Yung parang, ako, brutal ako magsalita kasi kapag nakausap ko na yung mga person ninyo, brutal talaga ako magsalita. Pinapagalitan ko talaga sila na hindi nyo naman talaga deserve yan kung bakit kayo nandyan. Okay? So, eto, nakakapagtanong ka sa sarili mo, hindi ako makating babae. And yet, yung pinili niya sa'yo ay marami na. Sorry sa words ha, may mga iba pa nga dito, pinagpalit pa kayo sa may anak. Okay? Ito, ikaw, na itanong mo talaga sa sarili mo, ano pa ba yung kulang sa akin? Halos mula ulo hanggang paa ginawa ko. Pwede rin po ito sa family. Okay? Pwede po yung family mo na hindi kayo na-appreciate. Parang lahat na lang kulang, lahat na lang. Alam mo yon, parang never silang kinamusta ka. Never silang nakaramdam ka ng comfort. Alam mo yung parang, kamusta ka naman dyan? Lalo na especially yung gera. You feel alone talaga. You feel sad. Okay? Kasi yung dumaan na gera, di ba, sa Middle East, ay parang marami pong natamaan. So, syempre, nakakaramdam ka ng kalungkutan. Kasi feeling mo parang, even sa States, even sa America, even sa kung ano ka man, alam mo yun, um, may mga work na apektuhan, may mga increase na nangyari, nagmahalan, 'di ba? Wala man lang, hindi ka nakaramdam ng comfort, kamusta ka dyan. Pero kapag nagpapadala ka, nagpapaano ka, makakapag-reply sila sa'yo. Hindi nila kinakamusta yung kalusugan mo, kamusta ka na ba, pagod ka o ano. Yan si Bessie, yung sa ano, yung Bessie ko, talagang sister ko yan na minsan nga ako na yung nagsasabi sa kanya magpahinga ka. And then, siya kasi malikot eh, gusto niya lagi may trabaho. But nang doon pa rin yung parang worry ko na hindi siya minsan nagdadala ng baon, nagaano. Kasi ramdam ko, kaya minsan parang um, nakaalalay ako sa kanya kasi alam ko yung OFW eh. Naranasan ko yung OFW. Yung nakatayo ka, kumakain ka.
yung gusto mong kumain pero kailangan mo ng matulog, pagod na pagod ka na. Yun nandyan pa yung parang magkakaroon ka ng lagnat, magkakasakit, nag-iisa ka lang, 'di ba? Meron din dito na parang OFW, nagsasama kayo ng person mo, pero alam mo yung parang yung presence niya, hindi mo man lang maramdaman. Pwede naman kahit nandito kayo sa Pilipinas, pag pag nasa bahay na kayo, hindi mo na maramdaman yung presence ng partner mo kung bakit siya ganito. Parang something to makasarili na siya. Parang iniintindi niya na lang talaga yung sarili niya. Kung saan siya hindi komportable. Alam mo yung tangina. Ay, sorry. Sorry, YouTube. Sorry. Yung, oh my God. Nakakainis talaga kasi yung mga lalaking ganito eh. Sabi ko sa inyo, brutal ako magsalita. Especially kapag binabalisa ko yung mga person ninyo. Brutal talaga ako magsalita, mga madam ko. Ay, naku, wag ako. Diyos ko, nabubwisit talaga ako pag ganitong mga klaseng lalaki na narcissist, na napaka parang tililing. Ang dami nilang kabitsinan. Kabitsinan is kabet, okay? Yan, ang dami nilang gustong tikman ng mga betchin, 'di ba? 'Di ba? Na nakakainis, hindi nakokontento. At patatawarin mo, cycle lang, bumabalik. Parang may airplane ako nakikita and may travel, may movement. May chances magkita sila with the third party. Kung hindi po third party, maaaring pong may kausap to video call at mukhang nakatago ang mobile phone niya na wala kang alam. Yes, pwedeng may backup account, may number sa office nakatago. Ito yung pinakamahirap na imbestigahan mo eh. Kung meron siyang backup na account, meron siyang mobile phone na iba, doon niya kinakausap, yung isang, alam mo na, yan. So, mahirap po yung sitwasyon ninyo dito, mga madam ko. So, but again, kahit na bilib ako sa'yo, bilib ako sa'yo. Kasi bakit? Kahit alam mo na yung panggagago sa'yo, still nagpapanggap ka na you are okay. Oo. Silent healing ka. Yan yung energy mo ngayon. Silent healing, hindi alam ng person mo na ginagago mo siya. Alam na alam niya. I mean, alam na alam mo na akala niya tanga ka lang. Pero no, you are too smart. Kasi kahit anong gawin niya, alam mo na ginagago mo. I mean, ginagago ka niya. Okay? So, tingnan natin kung ano pa yung oracle ng person mo. Yarab, kawaan niyo po itong mga tao na to nanonood sa akin. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo po sila. Regrets. So, meron siyang guilt na nararamdaman sa sarili niya, no? Okay? To receive something special soon, express how feel about you and give it didn't come from. Wow. Umaasa ka na may mangyayari sa inyo, na may progress. Of course, ako naniniwala ako. Ang matibay na pagmamahal ay laging pinapanalo ng Panginoon. Totoo po yan, naniniwala po ako dyan. Na lagi kayong pinagpapala, laging binibless ng Panginoon ang binibless ng Panginoon. May tao sa ko, nakita ako. Laging binibless ng Panginoon yung masayang pagmamahalan. Yung pagtitiis mo sa person mo ay kitang-kita ng Panginoon. Yung luha mo,
yung lahat na effort mo na kumbaga na, na hindi nabigyan ng karapatan na pagmamahal. Ngayon, Panginoon mismo ang magbibigay sa iyo ng tamang kung ano yung deserve mo. May nasisense din ako dito na take time. I need a break. Yun yung feeling mo, I need a break. Pwedeng, pwede magpahinga ka muna saglit. Ay, nandito naman tayo. Kaya ayoko magganito, yung mga deep reading, nakakainis. Iyakin talaga ako. Akala ng mga tao dito, yung mga pumupunta sa akin, kailangan kong humarap sa inyo na matigas ako. Pero sa totoo lang, after ko silang kausapin, nadudurog talaga ako. Dito kasi sa reading na to, nasisense ko yung parang, I need a break. Kailangan kong magpahinga. Kailangan mong magpahinga, madam ko, bossing ko. Bigyan mo ng oras yung sarili mo, magmuni-muni ka. Um, mag-cleanse ka, mag-ano ka. Paano mag-cleanse? Magbabad ka ng tubig, 30 minutes, mag-relax ka, inhale, exhale. Kapag may mga malalang problema, lagyan mo ng salt yung tubig mo. Pero hindi po lagi ha, kasi malas din po kapag sobrang alat na tayo, sobrang lagi na tayo may asin sa katawan, hindi naman po yun maganda, madam ko. So, I think something coming na may makakatulong sa'yo. Maybe you are in pain, you're moving on, someone na paparating na makakatulong po sa'yo. Pwedeng financial tao, pwedeng boss, pwedeng love, anything. Okay? May value yung luha mo. Okay? So, emotions, your persons. Okay. Hindi ko alam kung meron kang asawang nawala na or meron kang guardians angels like guardians angels na lahat naman tayo meron. So, para siyang pwedeng pa-family na nawala na, gina-guide ka niya. Bibisitahin yung pamamahay mo, inshallah, ya Rab. Bibisitahin po yung pamamahay mo, okay? Open lang po kayo and you have something receiving miracle. Ang lakas talaga ng energy, promise. Yung mga pwedeng may mga spirit kang kaibigan nag-guide sa iyo. Okay? Malakas, sobrang lakas. Oh, malakas yung new beginning energy. Okay, so sa lahat po ng gusto magpatulong, mag-message lang po kayo sa inyong pamamahay. Anyway mga madam ko, i-download nyo po ito ng compass ninyo. Okay? Feng Shui Compass po ang pangalan niyan. Teka lang. Turuan ko kayo. Okay, sana. Ito po, pwede nyo po yan i-download and then, ito po yung mangyayari. Tumayo po kayo sa front door ninyo. Halimbawa, ito yung front door ko. Nandito ako. So, nakatayo ako. Facing doon papaloob. Ito, remember, ito po yung door. Nakatayo ako dito. Facing po ako papunta doon. So, ito po ang masusunod. Hindi po ito. Okay, naintindihan? Ito po ang masusunod. Ito po ang kailangan ninyo. So, isulat nyo yan. Nandito ako, nakatayo ako. So, eto ha. Bandang east, lagyan nyo po yan ng water. Southeast, lagyan nyo po yan ng water. Bandang south, bigyan nyo po yan. Lagyan nyo po ng wood. Anything crystals. Okay, kung meron kayong mga ganito, pwedeng kung wala kayong pangbili, pwedeng anything na pang wood or halaman, okay? Yung bandang south ninyo. So,
Southwest, lagyan nyo po yan ng water kasi earth element po yan nandiyan sa southwest. So, sa west naman, lagyan nyo po yan ng pwedeng halaman. Pwedeng mga alahas nyo kung meron po kayo dyan. Okay? So, southwest, pwede po yung metal. Metal po kasi yan ang southwest, sorry. Lagyan nyo po sila, metal and earth pareho po. Lagyan nyo po sila ng wood. Pwedeng ganito, yan. Okay, pwedeng ganyan, pwedeng anything po ng pwedeng halaman. Naintindihan? Ang wood is equivalent halaman. Pwede rin po. Sa north naman po, lagyan nyo po ng po sila ng halaman sa north kasi water element po dyan ang banda na yan. Okay? So, meron po akong ituturo sa inyo water cure na panoorin nyo po, tapusin nyo po yung video na to dahil mamaya i-upload ko po, i-attach ko po dito ang kind of some rituals and feng shui kasi halo po tayo. Meron po tayong tarot, spiritually, meron po din po tayong feng shui. Okay, na-apply din po natin yung mga madam ko. Nakakatulong po ito sa inyo mga madam ko kahit hindi nyo na kailangan gumastos ng gumastos, 'di ba? Manood lang kayo dito, ang dami nyo natutunan. What if na kung nagpabook ka ng reading, magagay talaga kita madam ko. Especially sa lahat na mag-a-avail ng bracelet, love spell, money spell, mga inaaalagaan ko talaga yung mga yan. So northeast, nabanggit ko ba, pwede po dyan na earth element kasi ang northeast, but pwede nyo pong lagyan ng water. Okay, mga madam ko. Please, comment nyo po dyan sa baba na ginawa nyo po talaga to mga madam ko. Okay? Water po na normal. Inuulit ko, ang ilalagay nyo po ay water na normal. Iba po ang water cure. Mamaya po, iba naman po yon. Halimbawa, katulad ko, kailangan ko maglagay sa northwest na water cure, asin kasi yun na may tubig. Water cure at may water ako binanggit dito kanina, lalagyan nyo din po yun ng water at water cure. Mamaya po, gayahin nyo lang po ang i-upload ko. Maraming salamat po. Bale, hindi po lahat yon na lalagyan nyo ng water cure. Tandaan, magkaiba ang water, magkaiba ang water cure. Okay? So, maraming salamat mga madam ko. Ingat po kayo. I love you all. Bye. Update nyo ako babasahin ko yan sa comment sections kung nagawa ninyo. Okay? Mga mahal ko, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng water cure. Okay? Maglagay tayo sa asin. Lagay natin yung asin sa jar. Yan. Okay. Then, kumuha tayo ng coins. Kailangan, Chinese coins po ang gamitin natin. At, dapat po ay earth signs ang nakaharap. Okay. 6 pieces po yan mga madam ko. Mga bossing. Yan. Ito po ay nag-absorb ng napakalakas na negative sa inyong pamamahay. So, try nyo po ito. And then, lalagay po natin ng tubig. Lalagyan lang po natin. Yes. Puno po. Huwag kayong matakot if ever mali ang ginagawa nyo. Tama po yan. Okay? First, ilalagay nyo sa area ngayong June kasi. Sorry, late upload. Na-late ako talaga. But, pwede nyo namang gawin yun. Habulin nyo. Itong June na to, nasa northeast po ang ilalagay natin. Okay? At sa west and southeast, bali tatlo po. Northeast, west, and southeast. So, tatlo yan So, every month po, itatapon po natin yan. Hindi po natin siya pwedeng gamitin next month. Okay? So, sa July naman po, sa center, sa gitna po. Okay? At isa lang po siya.
Wala na pong iba, kundi isa lang. Okay? So, sa August po ay nasa northeast at north. Okay? September, goods lahat sa September. Walang problema kahit hindi po kayo maglagay nito. So, October is north, northeast and north. Inuulit ko, October is northeast at north. November, south at east. December, center, gitna ng bahay natin, east, at of course, at yung north. Okay? Inulit ko, east at north. East at north. Kasi southwest dito. Okay? So, paano nyo malalaman yung mga sector nyo sa bahay? Of course, mag-download po kayo ng Feng Shui Compass. Yung Feng Shui Compass. So, kailangan nyo po yan ma-upload. Wala naman po yan, payment free po yan. So, kung makikita nyo, i-open nyo po yan. Alamin nyo yung mga sector nyo sa bahay. Gagawin nyo ay tumayo po kayo sa front ng bahay ninyo. Example, yan ang aking front. Kung makikita nyo, ang door ko. Okay? So, nakatayo po kayo sa front door. Example, nandoon. So, nasa northwest po siya, nakaharap. Screenshot natin para makita nyo. So, ayun. So, kung makikita ninyo, meron ditong, kung makikita natin, meron ditong northwest. Yan. So, 3-3. Yan po yung susundan ninyo. Naintindihan? Hindi po yung dito. Ito po yung susundan ninyo. Para po malinaw kung saan kayo naka-facing. Okay? Sana po ito ay makatulong po sa inyo kahit papaano. Napakalakas po ng cure na to. Okay? Maraming salamat at ingat po kayo. Muli po, Miley Tarot. Sa lahat po ng gusto magpatulong, pwede po kayo magpalinis, magpa-feng shui. Meron po tayong online. Pwede po kayong kumonsulta na kung malas ba yung bahay nyo or swerte. Nakikita po natin yan kung saan yung money spot ninyo. Malamig ba yung bahay nyo, may pera or may negative or may something or winisikan ba yan ng masama or linagyan ng kulam or sinumpa or something, mga black magic, malalaman po natin yan. Ito po yung aking Facebook account. Mag-message lang po kayo dyan kung gusto nyo magpakonsulta para mag-guide po kayo sa bahay ninyo, mga madam ko. Okay, maraming salamat. Ingat po kayo. Bye!